halos napatunayan na po ng siyensya, halos pa lang dahil hindi pa naman siya 100% concrete, yung katotohanan po ng Big Bang na ang universe po natin dati ay isang tiny ball of energy, tiny ball smaller than an atom na energy na sobrang dense na sumabog lang na yun po yung, sumabog at naging unang-unang hydrogen atoms, hydrogen nga ba? Pero kung di po sigurado pero alam ko hydrogen atoms. Tapos nag-transform lang po na nag-transform, nag-create ng ibang elements, nagkaroon ng stars. Yung stars naging, factory ng mga iba pang hard elements. Tapos sumabog yung mga stars, nagkaroon ng supernova, sumabog, nagkalat ng mga elements, and yung gravity hinatak yung mga elements na sinabog ng supernova at yun po yung nag-create ng asteroids, ng planets, ng meteorites, and all. At yung mga nag-compound po na yun, nagkataon na isa po tayo tayong mga tao ay isa po dun sa mga nagkumpol-kumpol na elements na ginawa po ng stars na yun. Ayun, mga minamahal na kapatid, kung mapapansin niyo po, mag-isa ulit ako dito dahil po, kumbaga, nangyari na po yung isang bagay na nung sinimulan namin 'tong podcast, medyo inasahan na namin. Which is ngayon po, nag-post kami ng reel, yung nakita niyong reel kanina nung sa simula nitong episode. Pinost namin siya sa TikTok and within, 1 to 2 days, nagkaroon po siya ng multiple, negative comments, hateful comments, and may onting positive comments din. So, maraming salamat dun sa mga yon. So ngayon po, ang ginawa namin 'tong episode na 'to para sagutin yung mga tanong at mga comments na binigay dun sa TikTok. Kasi po kulang yung space ng TikTok comments para magkaroon ng justice o mabigyan ng tamang explanation yung mga tanong. Kasi, dapat naman po talaga masagot yun. At ang goal naman po talaga nitong podcast namin is makapag-educate. So, ayun po, gagawin po namin yung best namin para masagot po ng tama or mabigyan ng, angkop na explanation yung mga tanong po. Gagawin ko lang po yung best po kasi, sasabihin ko lang po hindi po ako scientist, hindi rin po ako teacher, hindi rin po ako kahit anumang eksperto sa anumang bagay. Isa lang po akong matatawag na nerd na mahilig lang mag-aral, na gusto lang makapag-share ng knowledge. So, paalala lamang po, may iba't iba po tayong perspektibo, paniniwala, pagkatao at pamamaraan dito sa mundo. Ang mahalaga po ay parating pag-ibig ang ating pairalin. May masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Piliin po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Unang-unang tanong, galing kay Pix. Ang tanong dyan, sir, saan galing ang tiny ball of energy na yon? Mababaliw ka na lang dyan, patay ka na, di mo pa alam. Kaya nga sabi sa Bible, walang makakaalam na tao ng simula at wakas. So ayun, saan nga po ba galing yung tiny ball of energy? So yan pa nga po, sa totoo lang, sa science po, kaya po sinabi ko na halos napatunayan pa lang kasi hindi pa po talaga buo yung idea ng universe. Hindi pa po talaga natin na-unite yung quantum physics and yung general relativity and yung the Big Bang theory. Kaya hindi ko masabi na 100% na pong napatunayan ng siyensya yung pinagmulan ng ating universe. Kasi ang masisigurado pa lang po natin is yun po, na dun palang nagsimula dun sa, hindi siya ball, eh. It's a very dense and a very hot, energy na sobrang sobrang, dense niya na nag-inflate at yun po, within a millionth of a second, nag-expand siya, rapid expansion, na yun po yung naging space natin, which is yung time din. Dahil nga po sa science, yung space at saka yung time po is hindi nag-iiba. Space-time continuum po siya kasi magkakaroon lang ng oras kung may movements na nangyayari. And yung movements po, nangyayari lang dahil sa space. So kumbaga, kung saan po galing yung tiny ball of energy, hindi pa po talaga natin may sasagot. Wala pa po talagang kahit anong explanation kung ano po yung nangyari before the Big Bang. So kaya nga po, sa totoo lang po, kung makikita po natin yung reel po, is hindi naman siya yung hindi naman siya yung technically nagdi-disprove ng existence ng God. Hindi rin siya nagpo-prove ng existence ng God. Ang sinabi ko nga po doon, ang napapatunayan pa lang po ng science. Kumbaga, yung
existence po kasi nung kung may nag-create man nun or wala, outside na po dun sa scope nung pinapatunayan ng science, eh. Kasi sa totoo lang po, ang science po ay lagi lang nagbabase sa ebidensya. Kumbaga, sa totoo lang po, kung magkakaroon naman ng ebidensya na meron pong nag-create, na merong isang deity na nag-create po ng mundo o ng universe natin, kung lalabas po yung data, lalabas yung ebidensya na meron, lahat po ng scientist, including ako, na kahit hindi ako scientist, maniniwala po ako. So kumbaga, yung naging explanation po namin dun sa reel is nagbigay lang po kami ng groundwork para po mailagay yung philosophy po ng existentialism. Na kumbaga, na kung napatunayan sa science or ito pa lang ang napapatunayan sa science na wala pang outside meaning dun sa nangyayari sa universe natin, na hindi pa napapatunayan kung meron ba talagang nagsulat ng magiging future natin o meron na ba talagang nagmamanipula ng lahat ng ginagawa natin, is dun tayo magbabase na ikaw lang yung responsible o ikaw lang yung may hawak sa sarili mong buhay. So para magkaroon ng meaning o magkaroon ng saysay, yung existence mo dito sa mundo, na wala pa nga napapatunayan kung meron ka ba talagang kaluluwa o meron ka na bang pupuntahan sa susunod na buhay, is ang pinakamagandang pwede mo magawa sa buhay mong to is gumawa ka ng magandang istorya para sa buhay mo. And yung magandang istorya na yun is hindi ko naman sinasabing maging perpektong tao ka. Gagawa ka ng magandang istorya, ibig sabihin, sinusubukan mo mag-grow. Nagkakaroon ka ng magandang character development. May marami ka natutulungan at nabubuhay ka na hindi lang para sa sarili mo. Magkaroon ka ng magandang istorya, magkaroon ng epic na istorya. Yun lang naman po yung sinasabi ko dito. So kumbaga, sa totoo lang po, yung sa science po na kung saan ang galing yung tiny ball of energy, wala pa po talaga tayong alam. Marami pong theory tulad ng the multiverse theory na yung universe natin is para siyang bubble na amongst many bubbles pa na na pumutok. Pero sa totoo lang po, yun nga po, akong itatama ko lang po siya, yung nagamit po na pagsabog na term is yun po, admit ko, nagkamali ako. Nagkaroon po tayo ng siguro ng linguistic confusion. Kumbaga, yung hindi po siya pagsabog kasi walang sasabog outside space. Kasi pwede lang magkaroon ng pagsabog sa space. Pero ang nangyari po sa Big Bang is yung space mismo na kung ano man, ang lahat na nag-exist na matter, particles, galaxies sa lahat natin is yun po yung nag-expand. So rapid expansion po siya. Pero millionth of a second po nangyari yung expansion na yun. Kaya po siguro natawag dati na Big Bang dahil nga po technically nag-scatter yung energy na dating dense na dense. So yun po yung nangyari. Pero kumbaga kung sasagutin po din natin na parang i-imply natin na porket na hindi pa natin nasasagot kung ano yung nangyari sa Big Bang, automatically is God of the Abrahamic religion or God of any religion na yung cause nun. Kasi kumbaga, yun po yung parang tinatawag sa fallacy na the God of the gaps eh. Na kumbaga, dati po kung obserbahan natin yung history natin, na dati kahit yung mga puno naging Diyos. Yung mga heavenly bodies like yung mga planeta, yung mga araw, kinonsider po dati ng tao na Diyos. Pero unti-unti po habang napapatunayan na po ng ebidensya ng science, is nagkakaroon na po na tayo ng accurate or hindi man accurate na 100%, nagkakaroon na po tayo ng kumbaga ayun po, relatively accurate or precise na explanation sa mga bagay-bagay na nakikita natin or mga phenomenon na experience natin dito sa mundo. So kumbaga dati po ang araw ay Diyos, pero nalaman na po natin ngayon with measurements and all na it's a burning gas na helium and hydrogen po primarily. So kumbaga ngayon alam na natin 'yun. So ngayon bihira na po kayo makakakita ng sumasamba ng araw. Though kumbaga yun nga po yung magiging paniniwala natin around the facts, nasa atin na po yun. And ako sa totoo lang po, may paniniwala po ako, may divine po ako. Hindi po ako atheist. I-explain ko po mamaya rin yan. Pero yun nga po, in-explain ko po yung the God of the gaps fallacy. Na kumbaga, kadalasan po ang tendency ng tao, tuwing meron tayong hindi ma-explain, ay ini-incorporate natin o ina-associate natin sa Diyos. So kumbaga, isa po siyang fallacy dahil hindi po ibig sabihin na hindi natin siya ma-explain is ito na po kaagad yung sagot. So kumbaga,
sa science nga po is hinahantay natin yung ebidensya, hinahantay natin yung observation para tanggapin yung isang fact. So kumbaga po, kung magkakaroon talaga ng ebidensya eventually na isang deity or isang Diyos po yung gumawa ng lahat, of course lahat po ng scientists and lahat po ng mga seekers ay maniniwala po dun kasi yun lang naman din po talaga. And at the same time po, um, ayun. So ang point lang po talaga natin dito is hindi pa talaga natin alam kung ano po yung nangyari sa Big Bang. Pero it doesn't mean po na deity or isang god po ng isang religion yung gumawa nun. Kasi kumbaga po, kung babase tayo sa ebidensya, yung mga nangyari po sa mga ibang libro kung saan man, sa Bhagavad Gita, sa Bible, or sa The Epic of Gilgamesh, is wala pa pong ebidensya o wala po talagang ebidensya or malabo pong magkaebidensya na yun po talaga yung pinagmulan ng ating universe. So, ako po kanina nung nilay ko yung back ano yung groundwork para masabi yung philosophy ko na gumawa ka ng magandang istorya mo, is nagbigay lang po ako ng konteksto nung background po, yung katotohanan ng universe, yung history ng universe, na parang kung dun pa lang ang reality, na dun pa lang yung napapatunayan ng science nga, is dun ka puwedeng gumalaw. So, parang ang point nun is kahit man medyo kung ngayon nga mga bato or mga, tiny bundle of atoms lang tayong lumilipad dito sa universe, is ikaw yung subjective experience mo sa mundo is puwede maging enough para gumawa ka ng magandang story at ma-enjoy at maging meaningful yung existence mo dito, na kahit saglit lang na hindi ka pa sigurado kung may next life ba talaga. So, yun lang po. Okay, punta tayo sa pangalawang tanong. Second question, galing kay Soyuza. Wala pa nakadiscover ng telescope na kasulat na sa Bible na ang mundo ay circle. At sa Bible, ang bawat tao ay tinatakan ng Diyos sa kanyang mga kamay, yun ang fingerprint. Maniwala kayo sa Bible. Okay, kung tinutukoy man sa Bible na bilog ang mundo, actually hindi po ako sigurado kung anong verse yun. Pero hahanapin po namin yan. Puwede po naming i-flash mamaya kung 'pag nahanap na po namin. And yun nga po na yung sinasabi na tinatakan ng Diyos yung mga kamay ng mga tao, which is talking about, fingerprints. Kumbaga yun nga po yung sinasabi namin dito na parang nung panahon po na wala pa pong way ang tao para explain yung mga bagay-bagay, yung mga phenomena in details, yun po na nagkakaroon tayo ng mga myth or nagkakaroon tayo ng mga paliwanag o ng mga legend para magkaroon ng, yun nga, ng linaw kung ano ba yung mga na-experience natin. So, kumbaga, pero yun nga po, kung napatunayan na sa science, is yung fingerprints naman po talaga natin is napapasa po yan through DNA to reproduction. Na kumbaga, kahit po kung titignan natin yung mga ibang primates and apes na kahit po yung mga gorillas, mga chimpanzees, lalo na po ang chimpanzee, yung pinakamalapit nating pinsan, nagsishare po tayo sa kanila ng 98.9% ng DNA natin. So kumbaga, talaga pong pinsan natin ang mga chimpanzees genetically at lahat po ng apes and primates. Kung makikita po natin, may mga fingerprints din po sila. Kahit po mga aso, pag tinignan niyo po yung paw nila, may prints po yung paw nila. Do'n nga po natin makikita yung beauty po ng evolution, na meron tayong shared characteristics sa iba't ibang mga hayop, lalo na sa mga mammals o kahit, sa ibang hayop, meron tayong shared characteristics na yun po yung isa sa patunay kung bakit merong o yung katotohanan yun nga po yung the evolution na tayong mga tao, lahat ng nilalang dito sa mundo is nag-a-adapt sa environment natin. And sa pag-a-adapt na yun, nagbabago yung genetics natin at naipapasa natin yun. So yun po, na constant ang pagbabago dito sa mundo. Pero kumbaga, yung doon po sa bilog, hindi po porket may nasabi sila yun nga po ang sinasabi ko dito na parang, hindi po porket may nasabing isang katotohanan, ang isang libro, is totoo na po lahat ng sinabi niya dun. Fallacy po ulit yun. So kumbaga, kung nasabi man po o may verse na nasabi na bilog, and kung magpapaka-accurate nga po tayo, sa totoo lang po, ang mundo natin ay hindi bilog. Ang mundo po natin ay spherical. Medyo hindi siya oblong pero para siyang oblong. Hindi siya perfect circle. So kumbaga, kung magpapaka-accurate po tayo, sana ang sinabi po sa Bible na ang mundo ay spherical. Pero hindi po, bilog po ang sinabi. So parang po ang sinasabi ko po dito is, yun nga po,
hindi porket na hindi porket nagsabi siya ng isang katotohanan, ay lahat po ng sinabi niya ay katotohanan na. At yun nga po, ang science po is laging bumabase sa ebidensya. Sa totoo lang po, kung may mga lumalabas po na ebidensya sa mga sinasabi na facts o mga katotohanan ng Bible, wala pong magiging problema yun sa science kasi kung may ebidensya po, lagi pong dun bumabase ang science. Okay po. Halos pa lang. So hindi muna kami maniniwala. Matagal nang pinag-aaralan yan. Pero wala pa halos napapatunayan. So ayun nga po. Yung ginamit kong term po dun sa reel na halos, kumbaga ine-explain ko po kasi dun na ang science po, it never deals with absolute truth. Kumbaga, kasi po pagka ang science tinanggap na meron ng absolute truth, matitigil na po yung pagdiskubre, matitigil na po yung further studies para magkaroon pa ng better explanation sa mundo. So yun lang po yun. Kumbaga, pero kung ilalagay po natin sa ebidensya, sa totoo lang po, yung Big Bang theory po is totoong-totoo na po talagang siguradong nangyari na. Paano po ba nasigurado? Dahil po dun sa unang-una, pwede nyo pong i-google to, maglalagay din po kami ng article na galing sa legitimate body para po patunayan. Kumbaga yung cosmic microwave background po. Kumbaga, yung cosmic microwave background, yun po, 'di ba, ang light po, alam natin na nagta-travel yan. So, kunyari po, nakita natin ang moon. Ngayon po, pag tumingin kayo sa moon, ang nakikita nyo po sa moon is around 2 seconds or 1 second nang nangyari. Kumbaga, dahil po yung ilaw ng moon is nag-travel pa para makarating sa'yo, so hindi po present yung nakikita mo. Technically po, pag tumingin ka sa moon, 1.3 seconds before or 1.3 seconds ago, yung nakikita mo sa moon. And pag nakakita ka po ng stars dyan, marami pong stars dyan, maaring patay na ngayon. Ngayon pa lang po nakarating sa atin yung ilaw. Yun nga po, na ang ilaw po ay it takes time para po makatravel sa atin. So yun po, yung cosmic microwave background na sinasabi natin is yung mga unang light po na na-produce ng universe nung nagkaroon ng Big Bang, na wala pa, na hindi galing sa stars, hindi galing sa galaxies, is yung po yung mga hydrogen and helium na nagfufuse, na nagkakaroon po sila ng maliliit na pagsabog, and yung maliliit na pagsabog na yun is nag-emit ng light. And yung emission ng light na yun, hanggang ngayon, gamit po yung mga instrumento na modern po, na pwede, i-explain ko po, papakita po namin mamaya yung mga listahan ng instrument para ma-measure yung CMB, which is yung po, na nakakarating pa rin sa atin, na yung buong Earth natin is napapaligiran ng cosmic microwave background na yon. Na yung traces ng light na nangyari nung nagsimula yung Big Bang is nandito pa po, nag-e-emit pa rin. So yun po, yun yung CMB, yung cosmic microwave background radiation. Yun po yung isang nagpapatunay na nangyari talaga ang Big Bang. Pangalawa naman po is yung the redshift of galaxies and stars. Redshift meaning po, kumbaga ganito po yan. Di ba po, kunyari, ang tunog po, mas lumalapit siya, mas tumitining. Pagka mas lumalayo yung pinanggagalingan ng tunog, mas bumababa, mas nagkakaroon ng low frequency. Dahil po ang sound po is sound waves. It goes in waves po, so may frequency yan. Ang light po, ganun din po gumalaw. Parang gumagalaw po ang light in frequency rin po. So para pong sa madaling salita, pag naka-observe po tayo ng light, mas lumalapit po yung light sa atin, mas papunta yung light sa atin, mas nagiging blue ang kulay. Mas lumalayo is mas nagiging red. So kumbaga, kung alam na po natin na lahat ng stars ay mga burning fuels po na nag-e-emit ng light, so nakita po natin na nagkakaroon ng redshift ang mga stars at galaxies. Na kumbaga, na ibig sabihin po nun, kung namumula na yung ilaw na yon is lumalayo siya. So meaning po, kaya yung ikinumpute po ng mga mathematicians and all, na kung paano sila nag-conclude na ang mundo ay galing sa dating dense state, na point of energy na nag-expand, is nakikita po natin, dahil dun sa redshift, na unti-unting lumalayo po yung mga galaxy sa isa't isa. So, lumalayo po sila. So, yun po na, kumbaga,
kung na-measure natin na lumalayo sila at may acceleration yon, maibabalik din po natin. Maiko-compute natin pabalik na yun nga po, na bumalik po yung computation na yun mula dun sa tiny ball of energy na nag-expand lang po na nag-expand. So, yun po yung mga nagpapatunay na totoo pong nangyari yung The Big Bang. Kumbaga, mag-further research na po kayo. Ilalagay po namin yung article, pero syempre, nasa inyo po yung responsibility para basahin talaga sila ng buo. Dahil kumbaga, hindi rin naman po ako eksperto, hindi po ako physicist, hindi po ako astrophysicist para ma-explain ng tama. Dahil ako po isang generalist lang, na pinag-aaralan lang yung general knowledges para magamit ko dito sa mundo na makakatulong para sa sarili kong sinasabi kong epic story. So, ayun po. Pero kumbaga, kung nangyari mo po yung Big Bang, sigurado pong nangyari na. Kumbaga, pag sa science lang po, hindi pa lang po talaga sinasabing 100% proven dahil po, meron pang mga loopholes, meron pang mga, hindi naman loopholes, meron pang mga blank, meron pang unanswered questions, like katulad po yung dark energy na siya yung nagkukos ng acceleration ng pag-expand ng universe o paglayo ng mga galaxy sa isa't isa. It's dark energy. Pero wala pa po tayong idea kung saan galing yung dark energy and dark matter. Dark energy and dark matter na yon. So, yun po, may mga unanswered pa po, pero it doesn't mean na hindi na po totoo yun. Kumbaga, siguradong nangyari na po ang Big Bang. Hindi pa lang po talaga buo yung mga parts o yung mga fragments na kung bakit ba talaga siya nangyari. Dahil yun nga po, kung ano yung nangyari before the Big Bang, hindi pa natin alam. Pangalawa, yun nga po, yung existence po ng dark matter and dark energy. Na siya po yung nagkukos ng pag-expand rapidly ng universe. Pero nangyari na po siya. Yun nga po, kumbaga ang ginagamit ko nga pong analogy dito is yung science po na kumbaga sa totoo lang po, yung importansya ng scientific method, kitang-kita na natin eh. Kumbaga kayo po, the mere fact po na nakakapag-usap tayo, gamit yung cellphones, na gumagamit ng frequency, gumagamit ng physics, lahat po yan dahil po sa science, dahil sa scientific method. Nagkaroon po tayo ng lahat ng technology dito sa mundo dahil sa scientific method. So kumbaga, yung proseso po na ginamit para magawa po lahat ng pinapakinabangan natin mga technology, is yun din po yung ginamit na proseso para makuha yung conclusion kung bakit po nangyari o bakit po napunta sa conclusion yung mga scientist na nangyari talaga yung Big Bang. So ayun po, nangyari po talaga siya. It's just that, hindi lang po talaga nagdi-deal sa absolute truth ang science. Dahil po pag nag-deal siya sa absolute truth, matitigil na po yung discovery. Yun lang po yun. Question number 4. A large quantity of nothing. Paano magkakaroon ng quantity nothing nga? Kumbaga, ay nga po, kung babalikan po natin yung reel na pinost po namin, wala naman po ata ako nabanggit na nothing dun. Kasi kumbaga, ang sinabi ko nga po dun is, yung universe po natin ay nagsimula sa tiny ball of energy na sobrang dense at sobrang hot, na rapid din nag-expand. Yun nga po, aamin ako na medyo nagkamali ako sa sinabi kong word na pagsabog dahil nga po pala, kung walang space, wala pong magiging pagsabog. Ang nag-expand po is yung space mismo. So yun po, na yung galing sa tiny ball of energy smaller than an atom, nag-expand po siya rapidly. And yun yung naging foundation kung bakit po tayo nagkaroon ng particles, ng atoms, ng stars, ng elements, and lahat ng planeta. So yun po. So kumbaga, hindi naman po sinasabi na nagsimula siya sa nothing. Nanggaling po siya sa sobrang liit o sobrang compact, sobrang dense na space, na energy. At yun po yung nag-expand. So hindi po nothing. Maliit lang po pero hindi po nothing. Question number 5, galing kay Joey D. Nasaan ang ebidensya ng sinasabi mo? Mayroon bang magandang kalalabasan ng isang pagsabog? Yung konsepto po ng maganda, sa totoo lang po, sa ating lang mga tao yun eh. Kung babalikan nga po natin yung reel na sinabi ko na yung subjective experience ko, yung makakapagdikta ng meaning o yung subjective experience nating mga tao, yung makakapagdikta ng magiging meaning ng existence natin dito sa mundo. Kasi kung base pa nga po sa science, wala pa pong napapatunayan o wala pa pong ebidensya kung meron po bang higher power, higher order, or predestined
conditions yung mundo po natin o yung buhay nating mga tao. So kumbaga, yung konsepto po nung maganda is, interpretasyon lang nating mga tao yun dito sa sistema na nasa sistema ng existence natin. Dahil nga po meron tayong pagbibigay ng importansya sa sarili natin o yung tinatawag doon is anthropocentrism na kumbaga siyempre tao tayo. So siyempre meron tayong bias sa sarili natin na yung experience natin o yung existence ng mundo natin, o planeta natin o ng buong nature natin is perfect or maganda. Pero sa totoo lang po, kung pupunta tayo sa quantum mechanics or sa physics, randomly nangyayari lang po lahat ng bagay. Hindi po siya maganda, random lang po siya, aksidente lang po siya. Pero ayun nga po, kung pupunta po tayo sa usaping laws of nature or laws of physics, yun po yung wala pa rin talagang sagot. So kung maaari po na in the future mapatunayan na mayroong isang deity, oh my God, na siya yung gumawa ng laws of nature and laws of physics, tatanggapin naman po yun. Pero sa ngayon po, wala pa pong kahit anong ebidensya na kung sino po or meron po bang gumawa ng laws of physics and laws of nature at ng buong universe. So yun po. Okay. Question number 6. Galing kay MJ12. Highs, ba't yan ang nasa isip nyo? 100 years ago nga lang, minsan hirap pang patunayan na nangyari. Yun pa kayang sinasabi yung billion years ago? Okay. So yun po. Kung pag-uusapan po natin yung history, yes, totoo po yun na minsan nahihirapan tayong i-validate kung totoo bang nangyari yung 100 years ago pa lang. Dahil nga po, doon tayo papasok na ang tao po is limitado. Nagkakaroon po tayo ng human errors. Na dahil po sinusulat lang or pinapasa, pwede pong magkaroon ng inconsistencies. Pero yun po yung pinagkaiba niya pagdating sa applied science. Na kumbaga, ang physics po at ang mathematics, lagi po siyang replicable. Na kumbaga, yung naging proseso po natin kung bakit natin napatunayan na totoong nangyari yung Big Bang is gumamit po tayo ng mathematics. Na kumbaga, mineasure po natin yung acceleration and yung speed ng paglayo ng paglayo ng mga galaxies and stars sa isa't isa. At doon po napunta yung conclusion na 13.8 billion years ago po, nangyari yung Big Bang. Kumbaga, math po, kumbaga replicable yung math. Kumbaga, kung tayo po, simple lang, kung kahit nga po 'di ba sa sasakyan gumagamit tayo ng mga instrumento ng acceleration at saka ng speed, 'di ba? So kumbaga, yun lang din po yun. Ginamit lang po yung science na dahil po maoobserbahan natin yun naoobserbahan natin yun. And at the same time po, yung mga instrumentong ginagamit po ngayon para mapatunayan yun nga po, yung cosmic microwave background and yung redshift of galaxies na sinasabi ko, is hanggang ngayon po, kunyari magkaroon kayo ng instrumento na yun at tignan nyo at gamitin nyo yun at explain sa inyo kung paano gamitin yun, makikita nyo po yung mga ebidensya na sinasabi ko. Na pag ginamit nyo po yung mga instrumento pang measure ng CMB, makikita nyo po mismo yung cosmic microwave background at yung redshift of na simpleng laws of physics lang po na makikita natin na pagka lumalapit ang ilaw, nagiging bluish siya, pag lumalayo, nagiging reddish. So kung makikita po natin na lahat ng stars is mga source ng light, ay nagkakaroon po ng redshift, meaning lumalayo po sila sa isa't isa. So yun po yung pinagbabasihan. Is yung pagiging, doon tayo makakapagtiwala sa mathematics and physics dahil nga po ang math is very replicable. So kumbaga, kaya po sila nauwi sa conclusion na yun is dahil nga po, iba't ibang scientist, iba't ibang parts ng mundo, iba't ibang schools, is pagka kinumpute at mineasure po nila yung mga phenomenon po na nangyari sa Big Bang, is yun po yung lumalabas na conclusion, na lumalabas na sagot. So, yun po yung pinagkaiba niya sa history. So, kung bakit po ba, kahit po, yun nga po, billion years ago na po nangyari, is napapatunayan pa rin po natin. So, yun po. Okay, wait lang. Okay. Question number 7. Galing kay Cyrus Shop. Ito po yung comment niya, multiple comments po to, may binigay siya na perspective na religious, perspective na scientific, at perspective na philosophical. Actually, isa po siya sa mga nagustuhan kong comment dahil kumbaga, hindi naman po siya yung ng ad hominem lang, ng atake lang na parang, kumbaga ng atake lang. Ito po, may binigay siya talagang explanation na it kinda makes sense, pero may sagot din po ako.
Ito po, pero ang huli niyo pong sinabi sa akin is, "But are you willing to take the risk?" Dapat maunawaan mo ang risk at reward ratio nito. Kung totoo ba ang mga sinabi ng all religion, hindi natin alam. Puwedeng hindi, puwedeng totoo. Kung hindi, edi goods. At least, ma-maximize mo ang saya or epic life na sinasabi mo. Pero paano kung sa totoong may kaparusahan sa impyerno? Itataya mo ba ang let's say 70 years na sarap ng buhay kapalit yung chance na mabuhay ka sa langit? So kung pag-uusapan po yung ito na, mukhang kailangan na natin pumunta dun sa personal belief ko. Kasi sa totoo lang po, yun din po yung pinagtataka ko dun sa mga naging comments dun sa reel ko dahil parang inassume or inimply po kagad ng tao na atheist ako or wala akong paniniwala sa divinity. Kasi kung sa totoo lang po talaga, I'm a very spiritual person nga po. Sa totoo lang, kung titignan niyo po yung mga episodes na mga ginawa namin in the past, lagi po ako nagi-guest ng mga spiritual na people or yung mga may mga malalalim na pagtingin dito sa existence natin. Nagi-guest po ako ng religion teacher, nagi-guest ako ng philosopher, nagi-guest ako ng Buddhist, nagi-guest ako ng Hare Krishna. Kumbaga, sobrang fascination ko po talaga yung spirituality. And ako po sa sarili ko, meron ako sariling belief and spirituality. Pero kumbaga, kaya nga po hindi ko rin siya masyadong kaya ko po siya hindi masyadong, sinabi dun sa podcast dahil nga po, yung paniniwala ko po, hindi na po siguro masyadong nagma-matter. Ang importante po is yung groundwork po nung science kasi po yung science, siya yung sigurado, eh. Siya yung meron na tayong mapagbabasihan na totoo na. Kumbaga yung sa akin, yung paniniwala ko, hindi po maaring totoo, maaring hindi, maaring gawa-gawa ko lang sa sarili ko. Pero yung sinasabi po nung science, mapapagkatiwalaan po natin na totoo. So, kaya po yun yung sinabi ko. Pero kung pupunta po tayo dun sa sinasabi natin na yung risk and reward ratio, na kumbaga, ang point po ni Sir, kung hindi totoo si God, at nabuhay ako at sinunod ko yung mga utos sa Bible, at naniwala ako sa Diyos, kung hindi siya totoo, walang mangyayari. Pero kung totoo, magkakaroon ako ng reward ng heaven. Pero akin, kung pupunta naman po tayo sa sarili kong pamumuhay or sarili kong perspektibo, kung totoo man po, sa totoo lang, kasi ang paniniwala ko naman po talaga, yung sa pagkakaroon ng epic life, hindi naman po maging selfish, maging masamang tao, at maging cool lang, kumbaga. Kung pupunta po tayo sa sarili kong paniniwala, kumbaga hindi ko naman po maitatawag na contradicting siya sa tinuturo po ng mga religion lalo na ng Catholicism dahil po dun din naman talaga ako galing. Pero akin po kasi sa sarili kong paniniwala is hindi ko naman po sinasabi na dun sa magkaroon ka ng epic life o magkaroon ka ng magandang storya is magiging selfish ka na o magiging masamang tao ka na dito sa mundo, eh. Ang point ko nga po is kung gagawa ka ng magandang buhay, importante na maging magandang company ka rin sa mga taong makakasama mo dito. Na kumbaga, magkaroon ka ng may silbing buhay. At magkakaroon lang naman ng silbi yung buhay mo kung mayroon kang ibang buhay na naapektuhan sa papunta sa maganda. So kumbaga, ang sa akin naman po, yung mga ginagawa ko naman po sa buhay, yung purpose ko po, kunyari yung para sa akin, yung purpose na ginagawa ko po kung bakit ako nagpo-podcast dito is para po makapag-educate and makapag-enlighten ng masa. Para sa akin, hindi naman po masama yun. Kumbaga, yes, gusto ko po may mga marating na success, pero lahat po yun, may kinalaman po sa nakita kong mission ko dapat dito sa mundo, which is education. And sa tingin ko naman po, yung education is hindi naman po masama. So, kung pupunta po tayo dun sa kung naniniwala ba ako o hindi sa Diyos, para sa akin po, kunyari pong meron talagang Diyos at pinili ko pong isabuhay yung sinasabi kong philosophy po at sinubukan kong maging best version ng sarili ko, hindi po ba yun din yung magugustuhan na rin naman? At kung papasok po dun sa paniniwala sa Kanya at pagsamba sa Kanya, para sa akin po kasi kung totoo pong omnibenevolent si God or all good or yung kumbaga siya po yung epitome ng kabaitan sa mundo. Feeling ko po hindi na po nagma-matter sa kanya kung pinaniwalaan ko siya or sumamba ako sa kanya, eh. Hindi na po nagma-matter kung lumuhod ako sa kanya, kung nagdasal ako sa kanya. Feeling ko ang pinaka nagma-matter po sa kanya is yung message ni God or yung message ni Jesus Christ, which is love
And kung ako naman po dito, kung makikita niyo po yung mga ibang episode ko, I'm always talking about love. And para sa sarili ko pong paraan, sinusubukan ko naman po na pag-ibig lagi yung pairalin kahit nga po dun sa disclaimer ko lagi sa mga simula ng episode, lagi ko pong sinasabi na pairalin pa rin po natin lagi yung pagmamahal o yung pag-ibig. Kasi yun naman po talaga yung message ko. At para sa akin, kung pag-ibig naman ang lagi mong pinapairal, imposible naman lagi magkaroon ng masamang epekto yan eh. Maaring magdulot ng ibang mga conflict o mga problema, pero sa kaduluduluhan, lagi pong maganda ang epekto ng pagmamahal. At yun po, na feeling ko na pagka nagbigay ng pagmamahal, kahit hindi man siya direkta or hindi man siya intended, hopefully, meron din mga magagandang mangyari rin sa buhay ko, nababalik din yung pagmamahal sa akin. Pero, yun nga po, ang point is, magmahal. So, kumbaga kung ang sakit naman pong isipin na kung sakaling naging mapagmahal na tao naman ako o sinubukan ko naman maging disenteng tao o disenteng mamamayan dito sa mundo, na sinubukan mo lang naman mag-educate, sinubukan mo lang naman magkaroon ng exciting na buhay, na sinubukan mong i-drive yung sarili mong buhay, na pagka natapos po lahat 'to, 'pag namatay ako, dahil lang po hindi ako lumuhod o hindi ako sumamba kay God, titignan niya na ako na masamang tao at paparusahan niya na ako sa impyerno. Parang ang sakit naman din po isipin nun. So, para sa akin po, na kung yun po yung sa risk and reward ratio, feeling ko naman po, yes, nagkakamali po ako. Yes, may mga nagagawa ako na hindi tama. Pero hindi naman po ako masamang tao. Na kung titignan po ng Diyos yung puso ko, sigurado naman pong makikita niya na wala naman po ako masamang intensyon sa mga kapwa ko. At kung yun nga po, kung darating lang po na hindi ako naniniwala, sa totoo lang po, naniniwala po ako sa divine. Naniniwala po ako na may higher order. Naniniwala po ako na mayroong something amazing or something magical dito sa mundo. Pero bilang nga po na pinagbabasihan ko rin yung science, na evidence-based, wala pa pong ebidensya o wala pa pong siguradong detalye kung sino siya, at ano ang istorya niya. So para sa akin po, nararamdaman ko yung existence ng divine, yung existence ni God, nararamdaman ko, nakikita ko yung magic ng mundo, pero hindi pa po ako na sumisigurado o hindi pa po ako nagre-rely na galing sa isang libro o galing sa kanino mang preacher o galing sa kanino mang tao, yung magiging basehan ko ng experience ko sa Diyos. So para sa akin po, kung matapos man ang lahat at ginawa ko po yung sa tingin kong tama, kung ano po yung magiging paghusga, kung totoo man siya o hindi, kung totoo man si God at tinusgahan niya ako na gano'n yung gawin ko, so be it, so be it. Kasi parang kumbaga, kung sigurado naman po ako na nagmahal lang naman ako, pero paparusahan niya ako dahil hindi ako lumuhod o hindi ako naniwala at hindi ako sumamba sa kanya, parang I would rather not live with Him. Kasi parang sa akin, parang grabe naman, parang dahil lang hindi ka sinamba, paparusahan mo na yung tao. Hindi ba parang contradicting yon dun sa explanation sa kanya na omnibenevolent or all good si God? 'Di ba? 'Di ba parang makasarili naman yun na dahil hindi ka niluhuran, paparusahan mo na nasusunog yung isang tao sa eternity? 'Di ba parang hindi rin naman. So ayun po. Question number 8. Galing kay Witty. Hindi pa natutuklasan ng tawang siyensya pero may Bible na. Kumbaga, mali po ata yun. Kung sasagutin ko po, hindi po ata totoo yun. Dahil sa totoo lang, even before Christ era po, meron na mga scientist. Hindi pa lang po ganun ka-accurate, hindi pa lang po ganun kasigurado yung mga natutuklasan na mga gumagamit ng scientific method dahil kulang pa po yung instrumento, yung teknolohiya para ma-measure po yung mga phenomena na nangyayari sa atin. Pero kung babalik po tayo, kunyari po kung titignan natin si Plato at saka si Aristotle or pinanggalingan ng Pythagorean theorem na si Pythagoras, nangyari po yun before Christ era. Wala pa pong Bible nun. At wala pa po silang pinagbasihan na kung yung Old Testament po, yung Torah or yun, hindi naman po nakaabot sa kanila yon. Pero, meron na po mga taong gumamit ng scientific method para po magkaroon ng explanation sa mundo natin. So kumbaga hindi po siya linear. Kumbaga
Ang point lang po na ang science po is ngayon nagkakaroon na tayo ng mga tamang pagsusuri para mapatunayan po yung mga phenomenon natin. Na medyo nadi-disprove nga po yung mga istorya na nasabi sa Bible. So kumbaga, hindi po patunay na nauna ang Bible, siya na po yung totoo. Kasi yun nga po, dati po, bago pa nagkaroon ng Bible dati, ang mga sinasamba ng tao is mga anito. Sinasamba natin mga Pinoy, mga puno. So kumbaga kung makakita po ba tayo ng anito na mas nauna sa Bible, na dala ng mga Espanyol, mas totoo na po yun dahil mas nauna sila. So hindi po gano'n ang usapan. Lagi pong do'n po tayo sa ebidensya na kumbaga yung mga napatunayan po ng science ngayon, which is the Big Bang nga po, is napatunayan po ng siyensya, napatunayan po ng repetitive observation, experimentation, and testing po. At nag-conclude po sila na yun po yung nangyari. So kumbaga, hindi po patunay na porket nauna tong si Bible, siya na po yung totoo. And sa totoo lang po, ako po kung sa personal na paniniwala, naniniwala rin naman po ako sa ilang mga sinasabi ng Bible. May katotohanan po para sa akin ang lahat ng religion. Pero, para sa akin din po, is walang religion na totoo ang lahat ng sinasabi. Dahil nga po, yun nga po, sobrang liit pa po ng utak nating mga tao, sobrang limitado pa po ng technology, sobrang limitado pa po ng kakayahan natin para talagang matuklasan ang katotohanan o kabuuan ng universe. So, yun lang po. Galing kay Edwin Tamundong. Big Bang until now is theory. So, yun po. Kung papasok tayo sa mundo ng siyensya po or sa mundo ng scientific method, yung salitang theory po is hindi siya mere haka-haka, wild guess, or katang-isip lang. Baka po ang tinutukoy ni Sir dito is yung hypothesis. Pero sa totoo lang po, ang hypothesis po ay intelligent guess na galing po sa detalyadong pag-oobserba or sa observation po. Hindi po siya basta-bastang may mga taong nag-isip lang na, uy, posibleng ganito, ito kaya yung totoo. Sa totoo lang po, yung theory po ay lagi pong hinahanapan ng ebidensya. And pagdating naman po sa Big Bang Theory, ang Big Bang Theory po ay tinatawag pa ring theory dahil nga po sa sinabi ko nga po sa ibang response sa comments is ang theory po, ang science po ay hindi nagde-deal with absolute truth. Dahil nga po, pag naglagay ka na ng absolute truth o nanigurado ka na, parang i-hinder mo na po yung further discovery or further knowledge pa. Pero kaya po theory lang ang tawag sa kanya dahil nga po sa science, theory po is yung pag-explain sa mga fenomeno na nangyayari dito sa mundo na nanggaling sa mga ebidensya. So yun po, na kumbaga, yung Big Bang Theory po is halos napatunayan na po talaga. As in, napatunayan na po talaga nangyari siya. Minsan po nagkakaroon ng confusion doon sa sinabi kong halos. Dahil nga po, ang science nga po, hindi talaga siya naninigurado. Pero kumbaga, kung nangyari na po talaga, yung ano po, is napakarami na pong ebidensya na nangyari talaga yung Big Bang. So kumbaga, theory lang po siya dahil nga po hindi nagde-deal with absolute truth ang science dahil ayaw niya pong i-hinder yung further discovery and further knowledge pa. Pero, kung base po sa ebidensya, totoo pong nangyari na. Meron lang pong unanswered questions ang Big Bang, kaya po hindi pa nila sinisiguradong 100%. At sa totoo lang po, hindi po ganun nagdi-deal ang science. Hindi po tayo naninigurado, hindi nagwa 100%. So, kung ang tanong po ay dahil theory pa lang siya, at ayun po yung ginagamit na argument na hindi talaga siya totoo o wala pang kasiguraduhan, is hindi po ganun yun. Kumbaga, kunyari po, kung pupunta tayo sa music theory. Music theory po ang tawag sa, yun nga po, yung mga pwedeng pagsamasamaing nota at chords, na yun po yung natuklasan ni Pythagoras, na yun po, yung the Western music theory, na yung do, re, mi, fa, sol, la, ti, do. Kumbaga, yun po, music theory lang yun. Pero alam natin na yung pag ginamit yung theory na yun, is maganda talaga yung naririnig natin music. Na universal po yun, na kahit saang parte ng mundo, pag yun yung ginamit, na yung order ng mga theories na yun, maganda yung naririnig natin tunog at may nagiging epekto sa atin yun. So parang ganun po yun. Hindi po porket tinawag na theory, hindi na siya totoong nangyari. Meron po mga teorya na kulang pa yung ebidensya, pero marami rin pong teorya na
marami ng ebidensya na nagpapatunay na nangyari talaga siya. At isa po yung Big Bang dun. Ang Big Bang po, ang pinakamalapit na eksplanasyon o pinaka pinakamaraming ebidensya sa eksplanasyon na nangyari kung paano po ba nagsimula ang ating universe. So, ayun po. Comment number 10 by Pochila Lala Piwi. Big Bang is also a proof that there is a God. And the one who discovered this theory was a devout Christian. Try ka ibang argument bro, di nauubra yan. Okay. So, ayun po. Totoo po na pari talaga ang father of the Big Bang Theory, si George Lemaitre. George Lemaitre. So, yun po. Parang, yan po, yung comment na yan is fallacy of authority. Na kumbaga, porket siya po yung scientist at nagkataong siya yung, siya'y pari din, is lahat na po nung argument against the stories of the Bible, totoo na. Kumbaga, ang tao naman po, dahil nga po tao, pwedeng maging tama at pwedeng maging mali. So, kung pagdating po sa kanya, kung pupunta tayo sa science, is yung theory niya po, which is the Big Bang, is kahit po nung namatay na siya at mga sumunod na tao, yung mga naging observation and experimentation nila is nagkama pa rin po dun sa theory niya o nag-conclude pa rin po dun sa theory niya about the Big Bang. Pero kung pupunta naman po tayo sa mga ebidensya at mga archaeological evidence and all evidences papunta sa sinasabi ng Bible o ng doctrine ng Catholicism, which is dahil pari siya, is wala pa po talagang ebidensya na nagpapatunay dun. So, kumbaga yun lang po yun na pwedeng maging tama siya about the Big Bang at pwedeng maging mali po siya pagdating sa belief niya. Pero sa totoo nga lang po, kung babalik nga po tayo na yung Big Bang po talaga, hindi naman niya po talaga dinidisprove or pinuprove yung existence ng God or ng Creator po kasi pwede naman po talaga may nag-create ng laws of physics, laws of nature, at yung the Big Bang po. Pero yun nga po, base po sa ebidensya, wala pa po talaga. Yun lang po. Comment number 11. Yung sinasabi mong 99.99999% ng universe ay walang buhay, paano mo nalaman? Basic na lang din po. Yun nga po, na meron naman po tayo mga instrumento, mga highly advanced telescope and all, para maobserbahan natin yung mga ibang heavenly bodies. At kung nga po, kung alam natin yung laws of physics and laws of chemistry and laws of nature, meron pong mga tamang elements para magkaroon ng life. At pag inobserbahan po nila yung ibang planeta at ibang mga malalapit na galaxies and malalapit na stars, obviously, sa stars po, bawal mabuhay. So, kumbaga, kung pupunta po tayo sa ibang planeta, lahat po ng nakaya nating obserbahan na planeta, wala pa pong kahit anong ebidensya na kaya magkaroon ng buhay dun. So, kung dun pa lang po tayo pupunta sa observable universe pa lang po natin, na yung kayang maobserbahan ng mga telescope natin at kaya maanuan ng mga instrumento natin, dun pa lang po papasok na 99.999% kasi kung out of 100 lang naman po yan, 100,000 na po yung kitang-kita at obviously napapatunayan na ng science na wala pong buhay. So, ayun po. Question number 12, huling-huli. Galing kay Michael Pahe, 946. Saan kaya nagkuha ng karunungan ng taong ito? Ayun po, sa totoo lang po, nung binanggit ko po yung The Big Bang Theory, sa totoo lang, elementary at high school pa lang po na natatalakay na to. Na kumbaga, yun nga lang din po yung nakakalungkot din na itong mga sinabi ko naman pong facts is naituro naman na po sa atin. Kumbaga, kung nakapag-high school po kayo, panigurado naitalakay na rin po naman talaga ng mga professors natin yan. Pero yun po yung nakakalungkot dahil siguro po, na dahil may limitations o may pagkukulang pa yung educational system natin, kaya kahit sa mga tao po, sa masang Pilipino po, is hindi pa rin po talaga nai-impart or napapaintindi talaga yung importansya po ng science at ng scientific method. Kasi kahit po naituro na sa atin yun, marami pa po talagang parang kumbaga hindi po naiintindihan or hindi pinaniniwalaan yung mga itinuro ng science. Na kumbaga, yun nga po nakakapagtaka na yung contradiction na halos lahat po ng pinapakinabangan natin ngayon, kahit po yung the mere fact po na kayo, nakakapanood po kayo ng podcast ko sa cellphone at nakakain po kayo at pag umiinom po kayo ng gamot, gumagaling po kayo, is lahat po yung galing sa scientific method, which is observation, paggawa ng hypothesis, experimentation, at paggawa po ng conclusion at antithesis na naman.
So, do'n po ako nagtataka na bakit po, na parang sobrang kakaiba po na meron pong tao na nagsasalita about the Big Bang. Eh, sa totoo lang po, ever since estudyante pa naman po tayo naituturo na 'to. So, kung yun po, kung literal na sasagutin ko po kung saan galing, sa totoo lang po, sa scientific books, sa mga podcast po ng mga scientist, sa mga journals, sa mga documentaries, at sa iba't iba pong mga articles na nagpapatunay po dun sa nangyari. So, kumbaga, ako nga po sinasabi ko, seeker lang po ako, mahilig lang po ako mag-aral, mahilig lang po ako magtuklas. So, kumbaga, kahit ako po, huwag kayong maniniwala sa lahat ng sasabihin ko kasi pwede po ako magkamali. Kaya nga po sinasabi ko dun sa disclaimer ko, may masasabi at masasabi po kaming mga mali. Pero dun na nga po pumunta yung responsibility po natin sa mga kinukonsume po natin. So, kung nagda-doubt po kayo sa mga sinasabi ko or nagda-doubt po kayo sa Big Bang, edi saliksikin niyo po para sa sarili niyo. Puwede niyo pong i-search kung totoo ba talaga. May Google naman po tayo, may YouTube. Tignan niyo po kung sino po ba yung mga reputable na tao para paniwalaan niyo. Tapos kayo po magsaliksik para sa sarili niyo. So, kumbaga ayun lang po na ako nag-aaral lang naman po ako, so yun nga po, lagi lang po ako tumutuklas ng bago. So, kung may matutuklasan pa ang science about sa katotohanan ng universe natin, kung mapapatunayan na may Diyos, so be it, willing po akong tanggapin lahat na mapapatunayan ng science. So, yun lang naman po.